This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayo, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Maupay nga aga sa iyong tanan mga kasanggayan, alas 8:02 na. Good morning, Eastern Welcome sa Visayas. mga aton na programa ang Good Morning Eastern Visayas. Yan ang adlaw sa 18 sa bulan sa Nobyembre, Martes nga adlaw. 37 días nila, Pasko na. So, kung nain man kami na, naman yung ginhimo yan ang paurason. Diyugan niyo kami sa aton regular program from Monday to Friday, tingin alas 8 hanggang sa alas 9 sa aga. Good morning, Eastern Visayas. Kapag ko sa control si Ezra Taro ngan si Engineer Jubin Cardenas o naman yung sangkay Iusurgon sa kahanginan Jim Navilon mauan may gin-host yana
Tuesday edition sa naton Good Morning Eastern Visayas. Diretso kita ganto sa Borongan City sa Radyo Pilipinas DYES Borongan. Yes, Borongan Radio Pilipinas RP1 Borongan City. Good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, kasamang Ken. Mga salamat. Thank you. Good morning. Okay ba ito naton audio, Coach UFM? Yes, okay. Fine Mga by salamat. fine. Yes, thank you. ASM Jean Navilon, maupay nga aga. Aton mga kaupdanan din Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. So ganman ito naton mga tigpamati RP Kalbayog, maupay nga morning. Good morning gihapon Philippine Information Agency. Dinhi aton probinsya na Sinirangan Samar. Good morning Miss V Gumban. So ganman ito naton regional head na Philippine Information Agency si Rian Arinto. Maupay nga aga si Rian. Atong liwat mga kasalagabay na PIA Region 8. Good morning. At syempre ito naton InfoSend Manager na PIA diniha probinsya ito na Sinirangan Samar, Sir Samuel Candido. Good morning. Tipen na pumida ito na iyo kahampang yana para ito na ito na pagkaharampang hataramdan na Good Morning EV. Pinag ito na overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Siyempre technical side, Chief Tech Joey Policarpio. Ngan siyempre kaupod natin din Master Control Coach Eufem Buna Jr. Aton giyan kukumustan ato na mga namamati na naka-tune in Good Morning EV Tuesday edition November 18. Maupay nga aga aton nga tanan. Mga ka-live stream good morning ba maupay to na ato na panahon na yan didi Jean Borongan bugos nga Sinirangan Samar pero sa higadla very unpredictable ito na ato na panahon yan ako na adlaw oro ni na daman na danay tinatarihtihan kita pero diri gud tal nga kung nakakaura naman diri man naman gisulog iton oran but sigila pagdaralahin na payong pananggahiton na oran nga nasugad man kapaso oro ni na. Pagtaga power waray nato na didi nakita na nga sked power interruption ito na Isamelco. So with the Borongan Water District salita nagihinaot kita nga ini nga duhang makusog nga lifeline nga kinahanglan talaga ni sisidada naton ina magpapadayon na pari ng adlaw bugos nga adlaw ay yan nga Martes. Sugad man ito na linya komunikasyon okay mandaman pasiorden habugos nga probinsya ito na Sinirangan Samar amo ina ginpapahugot nga na okay man na salamat nga dahiton ato na mga kasugbong na Philippine Army nga nasugad man Philippine National Police. Ngan aton liwat gin lalamano mapaso nga paglamano nga dahan na 5 nga mga bungto dinhi aton probinsya na Sinirangan Samar nga gindeklarar nga regional champions. Wow. Para ini hito na good local governance kon RCGLG for 2025. 2025 local governance champions mayada kami didi 5 from Eastern Samar. So bayinihan nato nagiyan tambungan na kakulup siring paman Department of Interior and Local Government Abdon General MacArthur. Congratulations ang Giwan Oras Salcedo ngan sulat. Hoping ito natin mga taga DILG nga next time madugangan adton mga local government unit nga nahiuupod iton seal of good local governance. Nasa ringad to na DILG bagayan ang tuig in waray magiging national nga SGLG nga pagpili. So matutok anay kita nga dahiton na regional assessment pero sigila diri ini makakabalaong para naman hiton na pagtrabaho hin tinuod para hiton na kaupayan hiton aton mga local government unit.
Di naman hin good news, nakuha taliwat ini kakulupan ha Department of Interior and Local Government din Eastern Samar. 100% han mga local government unit ha Eastern Samar. Wow! Congratulations! Pasado ha child-friendly local governance audit. First time daw ini nasa ring hi Ma'am Erlinda Gahol. Maupay nga morning did ha DILG. Ma'am Erlinda talagang nanalingkamot adton DILG adton mga local government unit. 2015 ngayon ini nagatikang adton CFLGA nga nahadto waray pa dashboard manumano la adton assessment yan na naman in masyado na hin ka high tech ngan dinhi amo na Eastern Samar nabaroan nato na kakulupan ha DILG since 2015 nagtikang anay hinlimang local government unit nga mga pasado tapos nag-12 tapos nag-ubos sa 7 naging 14 naging 15 ngan finally para naman yan ubos na ang 23 nga mga local government unit sa Eastern Samar pasado ha child-friendly local governance audit. Samtang padayon gihapon ito ang gobyerno probinsyal ha Sinirangan Samar hapaghatag naman hinkalungganayan para hiton aton mga sentenaryo adto na edad 100 years old ha kaya nakalabay nga adlaw nakapalad na 50,000 pesos inusa naman nga centenarian 100 years old Hilolo Gregorio Montes Guarino nabungtuhan may dolong. Wow, pipera-pera ay nalain hiraan o yan na iton sugad iton edad. Samtang malampuson liwata kakulup nga gin dumara adto committee hearing. Atensyon ito na may da mga ginaataman nga mga hayop labi na ito na mga pets iton dogs and cats labi na iton ayam kakulup na adlaw ang komitiba nga papamunuan ni board member Stella Libanan malampuson nga nagkamay-adain hearing may pagisumpay ini hadto na igin proponer nga ordinansa nga nagtutuyo masolusyonan napadayon nga pagdamo hiton mga stray dogs mga askal nga natikadamo-daman iton na aaksidente darahini nga mga kaayaman nga nagpakalayaw salit paparigunan ini adton pagpatuman hadton pagdiri paglayaw mga stray dogs pinaagihin na proposed ordinance nga igin proponer ni board member Stella Libanan. Sana maging kuana ini makapasar nga na diretsyo na ini kay as in talaga amo ini ito na pinakadamo di amon na gin ito na aksidente darahini nga nagpapakaligisin ayam. Recently may nakita isang teacher isang head di naman eso may dolong kanyak nagsasayop darahin pakaligis hinayam na aksidente hinungdan in taon adton iya kaawat han kinabuhi ngandamo pa ini adton mga aksidente kakalsadahan darahini nga mga stray dogs. Makuri pagod kasamang ten kung hilig mo biking o nag-exercise ka. Yeah. Mountain bike, biking nalanat sa imo ining mga kayaman. Oo. Correct, oo. Bisan di hamon Jean, mga pera ka beses nga nag-walking kita kay syempre pa-healthy kunta, aba kay ginlanat kami na ayam di na padamanhan, di na hiton duok na hiton DYES, may di mga kaayaman kadadamo. As in, waray na talaga ak pagprobar. Bisan kun karayag naton mag-walking, darahini nga kaayaman kay bisan ka pa man syempre nagpapabakuna kontra rabies, itong trauma banim nga paggalala naton kahin kadadamuhin mga kaayaman. So panahon na nga magkamayada talagahin na ordinansa nga iton mga pet owner tagan talaga hira hina kaangayan nga pinalidad kay upay kun bubuhian ka sugad na nga ni hini nga na aksidente kadalanan tapos nagreresulta hin injury or kaawat hiton kinabuhi.
So congrats nga na nagpapasalamat kita ka na board member Stella Libanan hapag pasiuna hindi naman nga ordinansa. Although may na hindi mga national nga balaod, Republic Act naman nga ni ini, pero ada talaga ito na political will Jean na pagpatuman hinsugad nga mga balaod nun. Barangay 13 minutos na nakalabay haala sa 8 haaga. Adi na ilatag na adto na mga dagkeng nga mga notisya na likom hadto na DYS News Team para yan ang adlaw na Martes sa Nobyembre 18 haato na taramdan. Good morning Eastern Visayas. Earthquake, tsunami info, education and communication campaign. Ikinasa hadto na Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office. DTI Eastern Samar, kabakyang adto na Philippine Trade Training Center, nagdumarahi na Product Development Training ha syudad na Borongan. Mas sa bloodletting activity pagbubuhaton habungto na Mercedes. Eastern Samar Police Provincial Office sa top performing station sa Ginpasidunggan. Borongan PNP Top 1 han October 2025 Anti-Criminality OPS. Amin ni Jean mga kabarangay adto na mga larayuluhan na dagkeng nga mga sumat kanay detalye ato na ilalatag dinila ato na taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Alright, damo nga salamat kaupod Pen. Ngato naman kita sa DY Warayan DYSL sugod Southern Leyte. Tungod sa naglabay pala nga paglapingka sa Baguio Uwan, sa tupagod nga Baguio Tino, sira na perwisyo sanglit diripayan na sira on air ngan problema liwat niraan pag taga-internet. So, makakaupod si B Gumban recorded la, maka-participate siya recorded la ang iya mga news. So, dito sa amon sa siyudad San Galbayog, maupay man ang kamutagan sa panahon, nakakasirak mapaso-paso na luwag didi. Maupay ang sirak sa haring araw. Yan, danay naman may beses nga nag-uuran kadali dito sa siyudad sa Galbayog. Malak sila pag tirok sa dampog. Sanglit dirigod kita mga kasiguro nga magkulop ini nga pagin maadlaw dito sa amon sa siyudad sa Galbayog ay may beses nga pagkakulop nagiging mauran. Ngan sa pagtaga kuryente, waray abiso ang sa Melco 1, pati sa tubig, Galbayog Water Company, waray liwat abiso. Duro diritso ang ira-serbisyo sa tubig nga kuryente. Ngan may dala pahibaro ang Galbayog Water Company. Gin papaybaro ng presentation ng public consultation sa water supply status ng project updates original na naka-schedule sa Nobyembre 14 Bernes ang igin-isdog ngadto sa Lunes, Nobyembre 17. Ining adjustment ang ginhimo pag sugot sa official request tigan sa Sangguniang Panglungsod sa Galbayog City. As the Galbayog Water Company Incorporated ginibitar pag-atender sa legislative inquiry dida siton nga adlaw Biyernes, yan ang Biyernes para maghatag kaklaruhan dida sa status ng operational efficiency sa kanang syudad water supply system. Ang public consultation ang igdadayon in conjunction with the legislative inquiry matugot para sa broader public awareness and transparency parte sa ongoing projects, water supply conditions, and improvement plans. So, yan na ini nga Nobyembre 17
and pagbubuhaton nga presentation and public consultation on the water supply status and power updates. Alas 8 sa aga, bubuhaton sa Calbayog City Sports Center. Yan ang tiabot nga Lunes, Nobyembre 17. Sugad man ang aro pasensya ang Calbayog Water para sa inconvenience ngan salamat ngadto sa iyo pagintindingan padayon nga suporta. Ano pag-attender ng partisipasyon ang ginaaghat kirigta kita sa Lunes nga adlaw. Nga di naman kita sa Melco 1, waray mga scheduled power interruptions, pahibaro la didi. Sa Melco 1, adi mga kasangkayan para sa ngatanan nga valued member consumer owners ginpapay barukomong ang Energy Regulatory Commission ERC. Nagpalusad sa regulatory directives nga makapiktar sa aton billing yan ang bulan sa Nobyembre. Pagbalik panukot sa environmental charge ang ERC nagbulkas na, gintanggal na ang suspensyon sa universal charge. So magpapasige na ini. Ini nga environmental charge na kandidat 0.0025 per kilowatt hour nga mawan suspendido tumikang Hunyo 2020 pero yan na nga Nobyembre ibabalik na. Nga tanan nga koleksyon sa igre-remit nga to sa PSAM. Ikaduha, pag-uminto ida sa fit all rate ang ERC, pinadisan ERC case number 2024-095 RC ang nagtugot sa bago nga fit all rate sa 0.2073 per kilowatt hour as applied by Transco para sa tuig 2025. Ang Transco ang otorisado pagkolekta sining rate pinagisan collection agents tinikangan yan nga November 2025 billing. Ang FIT A1 mawan uniform charge nga nagsuporta sa growth of renewable energy din sa Pilipinas. Ang sa Melco 1, ang nagkukuliktala nga nag-remit sa charge nga to sa FIT All Fund administered by Transco. So, ang total additional rate para sa naton November billing, 0.2098 pesos per kilowatt hour. FIT All, 0.2073 pesos plus use environmental charge nga 0.0025 kung may dakam pakyana o nainginanglan kamusan pagpaklaro kung takalaan sa Melco o sa era billing hotline 0917 3103-505. Damo nga salamat ang nagpapahibaro mawan sa Melco 1. Para naman sa mga aktibidades sa City Arts and Culture Office para yan na nga kapaskuhan, may da Christmas Pop Dance Competition Inter-High School. Yan ay nga Disyembre 15, 2025 bubuhaton sa Kako Theater. Open ngadtusan nga tanan nga high school sulod sa Calbayog City. Ma-private o ma-public high school. Imbitado ka mo nga umungay sini. Ang audition naka-schedule Nobyembre 20 hangtong 21. Alas 9 hangtong alas 11 sa naga. Ngan alas 2 hangtong alas 4 sa kulop sa Kako Theater. Ang mga premyo, grand prize, 30,000 pesos plus trophy. Second prize, 25,000 pesos. Third prize, 20,000 pesos. Gan consolation prize para sa diri magdadaog, 10,000 pesos kada usa. Para sa mga detalye, bisitahala ang City Arts and Culture Office dito sa Nihaga Park.
All right. 23 minutos ang naglabay sa alas 8. So, para naman sa mga balita nga igahatag niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas o labot ngayon sa sining pop dance competition para sa katanan ng mga high school, ng mga liburan din sa syudad sa Calbayog. May pausa nga aktibidad kasumpay sa pagtupo sa Kapaskuhan. Christmas Singing Idol para sa elementary category. Christmas Singing Idol, elementary category, yan na nga Disyembre 16, 2025. Sa Kako Theater, ngan high school level, ngan teacher category, uy, diri lang ngayon sa mga estudyante, pati sa mga kamaistrahan na tig-ob ka mo. High school and teacher category, Disyembre 20 bubuhaton, 2025 sa Kako Theater. Ang mga premyo sini sa elementary category, grade 1 to 6 sa Christmas Singing Idol. Ang champion makarawat 20,000 pesos plus trophy, second placer. 15,000 pesos plus trophy, third placer. 10,000 pesos plus trophy. Consolation prize ada sa pira ini, no? 3,000 pesos consolation prize. Ang diri magdadaog makarawat 3,000 pesos. Special award naman para sa elementary category, breakthrough artist, makarawat 5,000 pesos. Para sa high school category, tigang grade 7 ngadto grade 12. Ang champion sining Christmas Singing Idol, makarawat 20,000 pesos plus trophy. Second place, 15,000 pesos plus trophy. Third placer, makarawat 10,000 pesos plus trophy. Ang diri magdadaog may 3,000 pesos na consolation. Special award, the breakthrough artist, makarawat 5,000 pesos. Para sa diri ngayong tig-ob ang high school ng teacher, bulag yapon para sa mga magturot-do, diri ka mo nahingalimtan sa City Arts and Culture Office sa LGU Calbayog. Christmas Singing Idol para kan ma'am ngan kan sir. Teacher category, ang mga premyo 25,000 pesos plus trophy. Damo ini ang mga teachers nga maungay, may pampasko na. 25,000 pesos ng champion, second placer makarawat 20,000 pesos plus trophy. Third placer makarawat 15,000 pesos plus trophy. Consolation prize 5,000 pesos. And the special award, the breakthrough artist, makarawat 5,000 pesos. Kung waray maestra sa usa nga eskwelahan, pwede liwat pwede ba ang practice teacher ko, no? Mga ito ng pakayana. So, ang deadlines and registration, Disyembre 2025. Deadlines and registration para sa elementary category, high school category, and teacher category. Disyembre ang deadline. Otronta ang Christmas Singing Idol mabuhaton para sa elementary category, yan ang Disyembre 16, 2025 sa Kako Theater. Dungan naman ang high school ng teacher category, Disyembre 20, 2025. So, agingin marisyo ang mga mamarasyada. Dungan pa sa pagpaniyag sa Nihaga Park, mas magiging marayhak nga mahayag sa gabi ng mga Christmas decors, Christmas lights, sulod sa Nihaga Park. Duyugan pa sa sining mga pa-contest, mga pasalida, nga sigurado makakaliaw-libang sa katanan ng mga mamarasyada dinhi sa Calbayog City. Alright, para sa mga headlines,
Nurunian sa aton ighatag sa Good Morning Eastern Visayas. Adiyan mga natirok nga mga balita sa DYOG Radio Pilipinas Kalbayog. 5-day training para sa mga barangay nutrition scholars gindumara sa Bungdusan Allen, Northern Samar. Si SWD Kalbayog nakiusa sa pagsalinurog sa 33rd National Children's Month. 345 ng mga pamilya sa Samar beneficiaryo sa ECT program sa DSWD. Northern Samar inaguraran ang bagong wooden handicraft production facility. Ito aton mga headlines ang mga detalye sa katukiban noronian sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tuwing bumubuhos ang ulan, hindi lang kalsada ang nalulunod, kundi pati buhay at kabuhayan ng mga Pilipino. Flood control projects sa bansa hindi dapat ipinagwawalang pahala. Ang pondong nakalaan dito, hindi dapat binubulsa. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Ang pondong mula sa mamamayan dapat ilaan sa makabuluhan na proyekto para sa kapakinabangan ng taong bayan. Panahon na para itama. Tamang serbisyo, tamang proyekto para sa mga Pilipino. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Good morning, Eastern Visayas. Ganyan na sa mga ratsada sa natin mga balita. Unahon ta ang DYAS Radio Pilipinas sa Boronganies sa Kaupod Pen. Ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Visayas. Na mga salamat kasama nga Jean adina ka barangay ilatag tana adto na mga notisya suma testehanon.
Earthquake, Tsunami Information, Education and Communication IEC campaign ikinasahan na Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang detalye, adyan na report ni Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Padar ni kinakasahid Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office CDRMO at an earthquake, tsunami information, education and communication IAC campaign a 42 sa coastal barangay sa siyudad ng Borongan. Mismo mga kawanian CDRMO ang nagdudumari ng IAC campaign na paumuno ni CDRMO Officer Engineer Jaime Boses, kundi tuyo ni aktibidad nga mapakasag ang kandam o gibaruhan publiko bainan mga piligrong mga kadelikaduhan darit linog o tsunami agud mapiho kada pamilya nga tanan mga mulupya mga komunidad intalwas pananglitan mahitabo ang nasabi nga rimalaso. Pwedeng gintatala kayo nasabi nga IAC campaign ang pag-intindi ang nasunod. Earthquake scenario sa Eastern Visayas, tsunami hazard maps tika nga Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOLCS, early warning system EWS nga tsunami advisory. Family preparedness tungod hit earthquake o tsunami, gubag o emergency kit ng evacuation management. Una na gindumara ining IAC campaign na barangay Santa Fe, Bugas, Canaga ug Hawaii. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat, Ati Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Gobyerno Provincial sa Eastern Samar ginpadayon ang pagdulong sa serbisyo sa mga tayaw nga barangay sa General MacArthur, kauman sa bagyong Tino ngan uwan sa detalye. Adiyan balita tigang sa PIA Eastern Samar kan PIA KPCO V Gumban. Katapos mapospon tungod han bagyo Tino ngan uwan, iginpadayon na han provincial government an Eastern Samar ang serbisyo caravan ha barangay Quezon, barangay Tandang Sora, ngan sitio Inuulonguhan ha barangay Rojas, bungto iton General MacArthur di daan Nobyembre 14, tuig 2025. Pinangunahan ni Governor Ralph Vincent R.V. Verdone ang provincial team ng mga national agencies sa paghatag hin libre nga medical nga dental check-up, medisina, PhilSys ID registration, veterinary services, paghatag hin mga humay nga iban pa nga frontline services hama sobrang mil nga residente. Iyaliwat kinanunsyo nga magbubutangan gobyerno probinsyal kaupod itong DICT hin libre nga wifi ha barangay Quezon, barangay Rojas, barangay Tandang Sora nga sitio Inuulonguhan para makabulig ka connectivity labi na ha mga estudyante. Usahan nagpasalamat ang 82 anyos nga hitatay Shofilo, residente han barangay Quezon, nga nagsiring nga maiha na nira ginlalauman nga makakarawat hindirekta nga serbisyo tikang nga gobyerno. Nang inaccessible ang lugar, pinaagihan kalsada nga gintikangan pag-implementar han anay congressman nga gobernador Benny Verdone. Iginpahibaro ni Governor RV nga may plano liwat paghumanhin covered court ha barangay Quezon ha masunod nga tuig nga naka-install na ang pipira nga solar street lights sa barangay. Nagpahayagin pagpasalamat ni Mayor Joel Baldo, han General MacArthur, kan Governor RV, Vice Governor Maricar Sison Gotisan, nga ng mga miyembro sa gunang panalawigan para han ira padayon nga suporta, pati na mga agencies nga binulig di dahiton serbisyo caravan. Ang serbisyo caravan ay nakaserbisyo ha 343 residente han sitio Inuulanguhan, 327 ha barangay Quezon, ngan 290 ha barangay Tandang Sora. Tika nga PIA Eastern Samar, Vito Lentino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. City Social Welfare and Development Office Calbayog nakiusa sa pagsalingurog sa 33rd National Children's Month. Sa detalye ng report ni Susette Pretencio. Radyo Pilipinas Report.
Manilampuson nga gintikangan ang selebrasyon sa 2025 National Children's Month sa siyudad San Calbayog, pinaagi sa parade nga ginorganisa sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO, Early Childhood Care and Development and Protection Unit. Gintambungan ang aktibidad sa mga personahe sa CSWDO, ECCD teachers, mga estudyante kaupod ang era mga kaganak, matikang sa mga magkadrodelain nga ECCD centers sa syudad. Sa tema yan nga tuig nga usaek si Saem Wakasan, kaligtasan at karapatan ng bata ipaglaban, nagtutuyo ini nga pakusgon ang kamalayan sa importansya sa proteksyon ngan katungdanan san kada bata como tagapagpatuman san temprano nga pag-uswag ngan proteksyon sa bata. Saad san ECCD and Protection Unit nga padayon nera nga susuportahan ang mga pamilya, caregivers o komunidad sa pagbulig sa kada bata nga makabot ang era potensyal. Talinguha san programa nga itukod ang mas talwas, mas malibsog ngan inklusibo nga libong para sa mga bata kaupod ang aktibo nga partisipasyon san bug-os nga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suset sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. May din na kita ka barangay 39 minutos na nagkalabay halal sudyo nga aga maupay nga morning Jengol Maticong and Franz Navarrete probe. Samtang hagkadugangan nga notisya DTI Eastern Samar kabakyang adto na Philippine Trade Training Center nagdumarahin Product Development Training hasyudadhan Borongan. Hello Pen, nagkakawarawara ka. Okay na. Alright, so Okay na, diretso. aton nilatag adton ikaduhang notisya ang DTI Eastern Samar kabakyang adton Philippine Trade Training Center nagdumarahin Product Development Training Haborongan City. Ada natin report. Radyo Pilipinas, report. Gindumaran Department of Trade and Industry DTI Eastern Samar hapakigsumpayan han Philippine Trade Training Center PTTC ang Product Development Training Hotel Doña Vicenta Borongan City. Tuyo hining aktibidad nga mapauswagan abilidad han mga micro, small and medium enterprises MSME sa probinsya labi na haigo nga packaging, labeling and branding han ira mga produkto. Sumalakan Engineer Kyrene Christian Pango han PTTC ang ira opisina amod training arm han DTI nga nabulig MSMEs pinaaghan capability building ng mga serbisyo han ahensya. Isa po sa mga programa namin ay ang shared service facility na may standard-based product enhancement for enterprise development program kung saan tinutulungan namin ang mga MSMEs na mapaunlad ang kanilang produkto mula labeling, packaging hanggang awareness sa kanilang MSME journey sa ring ni Engineer Pango. Iapay ginduga nga katapusan paghag-id hihimuan hin prototype ang mga produkto han MSMEs base mahibaruan anay ang reaksyon han merkado antes sira magpadayon ha mass production. Samtang iginpahayag ni Ms. Gwen Ponferrada, DTI Chief Trade and Industry Development Specialist nga ang product development activity in parte han mga programa han DTI nga nagta-target nga mapahaluag ang merkado han mga produkto han MSMEs. Nagtika nga aktibidad di Nobyembre 10 pinaghan orientation ha FDA labeling requirements, importante ini nga bahinhan quality standards, pinaagihan husto nga packaging and labeling, mapapahalaban shelf life ang produkto, ngan mas makikilala pa ini ha merkado, pahayag ni Ponferrada. May 25 nga MSMEs tikang iba-iba nga bungtan Eastern Samar, anapili pinaaga negosyo center business counselors. Lakip din yan mga naghihimon tableya, peanut butter cookies, buko pie, pizza ngan cakes nga may potensyal nga mapahaluag ang ira merkado. Ang product development training hindi ra basta training kundi oportunidad para haaton MSMEs nga makilala ang ira produkto ha mas haluag nga merkado diri la din ha Eastern Samar kundi bisan ha gawasan probinsya, dugang pa ni Ponferrada. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. San Policarpo LGU sa Eastern Samar nagpasalamat sa gobyerno probinsyal para sa padayon nga suporta sa mga San Polihanon. Sa detalye, adiyan report sa nato na PIA KPCO V Gumban.
Iginpahayag ni Mayor Conrado Unicart III ang dako nga pagpasalamat han local government unit han San Policarpo kan Governor Ralph Vincent R.V. Verdone tungod han iya padayon ngan klaro nga suporta han mga proyekto para han kaupayan han San Polihanon. Sumula kan Mayor ni Cart dako ang epekto han mga plano nga pag-implementar han mga proyekto nga ginpondohan ng provincial government sugad ang concreting ang barangay road a barangay Natividad, rehabilitation and drainage kanal a barangay Hapunan, ngan concreting ang Sitio Balod Farm to Market Road, tikang barangay 1 and 2 ngadto ha barangay 3. Ginbisita ni Verdone upod ang provincial engineering team ang mga site, upod liwat hira Mayor ni Cart, Vice Mayor Thelma Uy ni Cart, ng ABC President Narciso Pinangay, agud personal nga ma-assess ang kahimtang ngan kinahanglanon ng proyekto. Usa nga pahayag ang hands-on nga liderato ni Governor Verdone sumala kan Mayor ni Cart. Sumulahan LGU dako ang bulig hini nga mga proyekto ha accessibility han mga residente labi na ha mga parauma ngan mas mapasayon ang pagpagawas han ira produkto. Makakabenepisyo liwat ang kabataan ngan mga pamilya pinaagihin mas maupay nga kalsada ngan mas maupay nga drainage system ilabi na ha panahon hinuuran. Gindigo ni Mayor ni Cart nga ang suporta ni Governor RV diri la proyekto kundi paghatag hin paglaom ngan kaupayan ha kada barangay. Nagpahayag ang LGU San Policarpo nga andam hira bugos nga pagbulig para han hapsay ngan malimpyo nga pag-implementar han mga proyekto. Tika nga PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. 16 minutos antes ang alas 9. 345 ang mga pamilya sa Samar beneficiaryo sa ECT programs ng DSWD. Sa report, adi si Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas report. Umabot 1,602,942 pesos nga kantidad sa emergency cash transfer ang gindistribuar sa Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office 8 sa 345 nga apektado nga mga pamilya sa isla San Almagro ug Santo Niño, Samar tungod sa paglabay sa bagyong Opong. Usa ang probinsya sa Samar nga grabe nga naapektuhan sa bagyo. Resulta nga damo nga mga pamilya anawad-an trabaho ug mauukyan. Kumarawat 10,106 pesos nga bulig pinansyal ang mga pamilya nga nakasustener total damage nga kabablayan, samtang 5,216 pesos naman ang nakarawat sadton partially damaged ang bablay. Pinaagi san bulig pinansyal nga ginpaabot, ginlalauman nga mabuligan ang mga pamilya nga makatikang ug makatindog utro tikang sa distroso nga nahibilin san bagyong Opong. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Charm, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. 46 minutos na nakalabay halas 8 haaga mas bloodletting activity pagbubuhaton habungtohan na Mercedes. Ang detalye, a report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas report. Alukang pamunan hanbungton Mercedes sa Pinagiton Municipal Rural Health Unit at magtudumara in bloodletting activity ng Nobyembre 21 to 2025 sa Civic Center, Mercedes Eastern Samar. Ini nga bloodletting activity may pagisumpay hiton blood program implementation ng Department of Health or DOH nga may panoy umatagan hin libre nga dugo adton mga nanginahanglan ug manginahanglan. Sugad man may pahamtangan importansya regular nga pagdodonar hin dugo para masiguro iton quality, safety, and availability ang dugo para mga pasyente. Ining aktibidad ay naisusubay hiton Republic Act 7719 nga mas kilala nga National Blood Services Act of 1994. Di nagduduso a voluntaryo nga pagdonar agud makahatag hin malinis nga igong supply hin dugo nga ma-regulate ang mga blood banks. Salit ginagatan pamunan han Archie Mercedes nga voluntaryo nga magdonar hin dugo adton mga kwalipikado dara nga labot lang makakasalbar ini hin kinabuhi. May nagihapon hin benepisyo nga durot nga hiton lawas sa nasang individual
individual o donor. Ang mga kwalipikado ng mga sunod, 18 ngada 60 anyos, natimbang at least 50 kilograms or 110 pounds. Nakapahuwayog nakakaturoghin at least 8 ka oras. Waray magkonsumo in alcoholic drinks sakop 24 oras. Waray magdonar hindugo sakop 90 dias. Waray hiranat ng bato kadlaw hiton pagdonar or in good health condition. Ngan para mga kabayanan, dapat hindi riburud. Diri nagreregla, ngan at least 3 ka bulan na naglabay, gikan haurhi nga panganak. Ana sabi nga bloodletting, inakapailaram ha tema, give love, give hope. Together, we save lives. Impormasyon na hikay, pinaagihan Archie Mercedes. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Boronga. Da mga salamat, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. 5 ang mga bungto sa Eastern Samar ginkilalang 2025 Local Governance Champions ang DILG. Sa detalye, adyan reports ang PIA Eastern Samar, tigang kan KPCO V. Gumban. Alahan Regional Champions for Good Local Governance o RCGLG ang 76 nga local government units sa Sinirangan, Visayas 2025 Local Governance Champions kundiin limahini tika nga Eastern Samar. Amon mga bungutuhan General MacArthur, Giwan, Oras, Salcedo nga Zulat. Hagimbuhat nga kapihan ha este ginsiring ni Lenny Medina, program head iton DILG Eastern Samar nga nasabi nga pasidungog nagtutuyo pagdayaw ang mga LGUs nga nagpakita ahin commitment para hakabaguhan nga epektibo nga pangobyernohan nga usa nga manifestasyon hin good governance. Sumala pa kan Medina mag-upay ang performance han iba pa nga mga LGUs nga kadam-an nakakuha hinhitaas nga rating ha mga SGLG areas pero waray pakakuha in perfect nga 10 out of 10 points para mahibulig como local governance champions. Dugang pa niya magpapadayon paghatag yung suporta ang DILG, pinaagi itong trainings ng technical guidance sa mga LGUs, samtang nagta-transition na term-based ang SGLG assessment. Ang pagpilihan mga nagdaog in umagi strikto nga proseso subay han Resolution number 003 Series of 2025 nga ginaprubahan han mga miyembro han RCGLG. An apulo ang SGLG Seal of Good Governance areas amon masunod: Financial Administration and Sustainability, Disaster Preparedness, Social Protection and Sensitivity, Health Compliance and Responsiveness, Sustainable Education, Business Friendliness and Competitiveness, Safety, Peace and Order, Environmental Management, Tourism, Heritage Development, Culture and Arts, nga Youth Development. Pinaagi ni nga pagkilala gindayaw han DILG ang mga lokal nga opisyal nga stakeholders nga padayon nga nagtatagamtamhan pag-uswag, pinaagihin mahusay nga serbisyo publiko ha iratag sa tagsa nga komunidad. Tika nga PIA Eastern Samar, Vito Litino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. 9 minutos antes ang alas 9. 5 kaadlaw nga training para sa mga barangay nutrition scholars igindumara sa Bungtos San Allen, Northern Samar. Sa detalye, nabalik si Kaupod Suset Pretencio. Radyo Pilipinas. Report. Como kaparte sa ika-51 nga Nutrition Month, igindumara sa Municipal Nutrition Action Office sa Bungtos San Allen, Northern Samar ang 5 kaadlaw nga basic training para sa mga barangay nutrition scholars o BNS sadto naglabay nga bugos nga semana sa Pahayahan Hotel and Restobar. Katuyuanan sa training nga pakusgon ang kinaadman ngan kapasidad sa mga BNS sa paghatag sa epektibo nga serbisyo sa panutrisyon sa kada barangay. Gintukib ang mga importante nga impormasyon matikang sa Philippine Plan of Action for Nutrition ngan BNS Functionality Guidelines ngan ginpahamtang ang mga bag-o nga estratehiya ngan sakto nga pamaagi para sa pagpatuman sa mga programa sa komunidad. Nahuman ang aktibidad sa pagpahayag sa pagsaad sa mga partisipantes nga mas paupayon ang serbisyo ngan magpaduso sa mas malibsog ngan mas maupay nga nutrisyon sa era mga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio,
Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. 8 minutos pa og sa magalasan 9, Eastern Samar Police Provincial Office, top performing stations, Pinasidunggan, Borongan PNP, top 1 na October 2025 anti-criminality operations. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas report. Gindumaran Eastern Samar Police Provincial Office sa nila traditional nga Monday flag raising ceremony ha ESPPO covered court Camp Francisco Asidillo Barangay Langalang Borongan City Kakalop ngadlaw. Pinaagyan pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Dexter Astakaan, Deputy Provincial Director for Administration kun DPDA hailarom haladarato ni Police Colonel Ernesto R. Macasil, Provincial Director. Pinaagyan seremonyas, ginpasidunggan ang top-performing municipal police stations. Hausa kasimana nga simultaneous anti-criminality law enforcement operation kung sa CLEO. Sugad man aton mga schooling achievers ngan mga unit nga malampuso nga nag-implementarin search warrant hanbulan han Oktubre 2025. Ang pagkilala in kinarawat han Borongan City Police Station, pinaagi kan Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas, top 1. Taft Municipal Police Station nga pinamumunuan ni Police Captain Baltazar Cepeda Jr. Top 2 ngan Balanghiga Municipal Police Station nga ginmamanduan ni Police Captain Alison Abitria Top 3. Ginpasidunggan gihapon hira Police Captain Resmia Alico Chief and Women and Children Protection Desk kumo Top 1 and Field Training Officer scores for Police Commissioned Officers. Police Corporal Everson Andag Top 3 Patrol Officers Basic Course ngan Patrolman Mark Anthony Dala, Top 1 POBC. Ginrekonoser liwat ang Dolores Municipal Police Station, halidarato ni Police Captain Angeline Glo Cortado, tungod din malangpuson nga pag-implementar hinuwer search warrant hanbulan han Oktubre. Naging presente ang aktibidad ni Deputy Provincial Director for Operations, Police Lieutenant Colonel Sabino Aranita Jr., staff officers sa ESPPO, mga hipan municipal police stations, personnel han ESPPO, ngan mga tinaglawas tika nga National Support Units sa PNP. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat, Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. 5 minutos nila antes mag alas 9, Gobyerno Provincial han Eastern Samar, ginpadayon ang pagdulong han serbisyo ng mga tayaw nga barangay han General MacArthur o man san Bagyo Tino ngan Uwan sa detalye. So, para sa balita, tikang didi naman sa syudad San Calbayog. Adian report ni Kaupod Charmaine. Northern Samar inaguraran ang bago nga wooden handicraft production facility. Radyo Pilipinas report. Gin-inauguraran sa Barangay Anito, Gamay, Northern Samar, ang wooden handicraft production facility, kundiin benepisyaryo ang mga artisans San Anito Handicraft Producers Association, ang bungto San Gamay, ang kilala san wood carver artisans nga maihanang nga source of pride san probinsya, pinaagi san paggamit native nga mga materyales, sugad san bamboo, mango, coconut o kamagong na ipapakita ang namanang nga kultura san komunidad. Pinaagi san suporta nga 1,495,700 pesos nga grant tikang sa Integrated Livelihood Program san Department of Labor and Employment ug pag-facilitate sa Provincial Economic Development and Investment Promotions Office, ilarom sa Barangay Livelihood Empowerment and Sustainability Program, masusustener ang panginabuhian ug mapepreserba sa moderno nga ekonomiya ang kinaadman nga pernakasiglo nga tradisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Charm, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Ato naman na ultimo nga notisya, dumara kakalupng adlaw Nobyembre 17
ang committee hearing agin papamunuan ni board member Stella Libanan para niya propose ta ordinance nga nagtutuyo masolusyonan ang padayon nga pagdamo han mga layaw nga kaayaman ha kalsada ngan pagparig-on han public health, road safety and rabies prevention habugos nga probinsya. Gintagad ha hearing ang nagtitikadamo nga mga stray dog ha mga kalsada upod na ang mga nahitatala nga aksidente nga may kalabutan hini. Gintagan hindoon gihapon ang panginginahanglan hin mas klaro nga na mas epektibo nga sistema para han responsable nga pag-ataman han mga hayop halibel han barangay. Tuyuhan balaod nun, parig-unon ang accountability han mga pet owner, masiguran seguridad han mga motorista ngan commuter, ngan maibanan ang mga insidente nga nakakahatag hin peligro ha komunidad. Tinambong han hearing hira board member Timmy Campomanes, board member Yvette Bandoy Gaylon, ngan board member Nesty Cablao, upod ang mga representative tikang ha Eastern Samar Police sa Provincial Office, Provincial Veterinary Office, Provincial Health Office ng DILG Eastern Samar, naghatag han ira datos ng rekomendasyon para han masa mapakasig ang implementasyon han ordinansa. Lakip ha mga suhestyon ang mas maupay nga koordinasyon ha barangay level, pagrehistro han mga ginaataman nga hayop, pagpatuman hin impounding protocols, nga iba pa nga pitad para magpabilin nga safe ang mga kalsada han probinsya. Padayon ang paningkamot para hin mas safe, mas disiplinado, ngan mas responsable nga Eastern Samareños. Samtang ASM Jean, adi napi kinakitahin oras sa mauna anay kami temporaryo nga malisensya para hana partisipasyon hana DYES sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Ang ngaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey at Transmitter. Sugad man na nato na kabakyang Didia Master Control Coach Yufem Buna Jr. News Contributors Daisy Belizar, Ate Soka Biriyang Andayan Camplon, Ate Pen Pumida ini, nangingimbitar utro para buwas. Di nila ato na taramdaan. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Ngan sa ngaran sa nakapod ko sa control si Ezra Taro ngan Engineer Juvin Cardenas, ini ang iyong nakaupod Jean Navilon, nagpapasalamat sa niyo pamati. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Calbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.